Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw. Dahil namimili tayo ng subscriber na seswertihin at mabibigyan ng regalo. At i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Dahil baka sa susunod na kwento ay mabanggit ang lugar ninyo at ikaw pa ang unang makapanood ng bagong kabanata. Sa likod ng malalaking ilaw ng pelikula, sa likod ng palakpakan ng mga tao, at sa likod ng mga artistang nakangiti sa pulang karpet, may isang babaeng matagal nang pililing manatili sa dilim. Ang pangalan niya ay Corazon Villafuerte, pero mas kilala siya noon sa industriya bilang ZV Solano. Isang pangalang hindi nakikita sa billboard, hindi nai-interview sa telebisyon, at hindi pinapansin ng mga fans, ngunit kinatakatakutan at nirerespeto ng mga producer, direktor at artista. Kapag ang isang pelikula ay nalulugi na, siya ang tinatawag para ayusin ang kwento. Kapag ang isang artista ay walang emosyon sa eksena, siya ang sumusulat ng linyang nagpapaiyak sa buong sinehan. Kapag ang isang proyekto ay palubog na, isang hawak niya lang sa script, biglang nagiging box office hit. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang hitsura ni ZV Solano. Hindi siya nagpapakuha ng litrato. Hindi siya humaharap sa media. Ang mga kontrata niya ay pinipirmahan ng abogado. Ang mga utos niya ay dumadaan sa tauhan. Kaya para sa marami, siya ay alamat lamang. Pero bago siya naging alamat, isa siyang asawa, isang ina, at isang babaeng minsang naniwalang sapat ang talento para respetuhin ka ng mundo. Noong 28 taong gulang pa lamang si Corazon, ikinasal siya kay Silvano Villafuerte, isang tahimik na cinematographer na mas pinipiling magtrabaho sa likod ng kamera kaysa maghabol ng kasikatan. Hindi sila mayaman, pero masaya sila. Sa maliit nilang apartament malapit sa lumang sinehan sa Quiapo, doon sila nangarap. Si Silvano ang kumukuha ng mga eksena, si Corazon ang nagsusulat ng mga kwento. Zora, tawag noon ni Silvano sa kanya habang inaayos ang lumang kamera sa mesa. Balang araw, ikaw ang magiging pinakamalaking pangalan sa pelikula. Ngumingiti lang si Corazon habang hawak ang lapis at papel. Hindi ko kailangan maging malaking pangalan, Bano. Gusto ko lang may mapanood ang tao na magpapaalala sa kanila na kahit mahirap ang buhay, may dahilan pa rin para umiyak, tumawa at lumaban. Doon nagsimula ang pangalang ZV Solano. Ginamit niya ang letrang Z mula sa palayaw na Zora, V mula sa Villafuerte, at Solano mula sa apelyido ng kanyang yumaong lola na unang nagturo sa kanyang magsulat. Sa loob ng ilang taon, umangat ang pangalan niya sa industriya. Ngunit kasabay ng pag-angat niya ay ang paglapit ng mga taong may maiitim na balak. Isa sa kanila si Marbelio Quintana, isang charming ngunit tusong producer na laging naka-Amerikanang puti at may ngiting parang kaibigan ng lahat. Siya ang unang kausap kay Corazon upang pondohan ang isa niyang script. ZV, sabi ni Marbelio noon habang nasa pribadong meeting sila. Sayang ang galing mo kung mananatili kang tagasulat lang. Sumama ka sa akin. Ako ang haharap sa tao, ikaw ang utak sa likod. Hahatiin natin ang kita. Nagtiwala si Corazon, hindi dahil nasilaw siya sa pera, kundi dahil noon buntis na siya sa panganay nila si Silvano. Gusto niyang magkaroon ng mas maayos na buhay ang anak nila. Gusto niyang hindi na mamroblema si Silvano sa pagkuha ng maliliit na trabaho. Gusto niyang may ipon sila sa pamilyang bubuuin nila. Ngulit ang tiwalang iyon ay ang magiging pagbagsak niya. Isang gabi habang pauwi si Silvano mula sa location shoot sa Antipolo, na aksidente ang sinasakyan niyang van. Umuulan noon, madulas ang kalsada. Sabi ng imbestigasyon, nawalan daw ng preno ang sasakyan. Walang nakaligtas sa 4 na crew na sakay nito, kasama si Silvano. Nang dumating ang balita kay Corazon, 8 buwan na siyang buntis. Hindi niya maalala kung paano siya napaupo sa sahig,
Hindi niya maalala kung sino ang unang yumakap sa kanya. Ang natatandaan niya lang ay ang huling mensahe ni Silvano sa lumang cellphone niya. Zora, pauwi na ako. May dala akong mangga. Cravings mo, di ba? Mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Ilang linggo matapos ilibing si Silvano, isinilang ni Corazon ang isang batang lalaki. Pinangalanan niya itong Lirico mula sa salitang liriko dahil sabi ni Silvano noon kapag nagkaanak sila, gusto niyang ang pangalan nito ay may kinalaman sa sining. Habang karga ang sanggol sa maliit na silid ng charity ward, pinahid ni Corazon ang luha niya at bumulong. Lirico, anak, kahit wala na ang tatay mo, hindi kita pababayaan. Kahit gumuho pa ang mundo ko, ikaw ang itatayo ko. Ngunit hindi pa tapos ang dagok. Habang nagluluksa siya at nagpapagaling, ginamit ni Marbelo ang pagkawala niya sa industriya upang angkinin ang mga proyekto niya. Pinalabas nitong si Corazon daw ay nangopya lamang ng scripts. Gumawa ito ng pekeng dokumento, nagbayad ng ilang saksi, at pinalutang ang balitang si ZV Solano raw ay hindi totoong tao, kundi grupo ng writers na niloko ni Corazon. Magnanakaw siya, sabi ni Marbelo sa isang blind item interview. May mga taong gumagamit ng pangalan para kunin ang papuri ng iba. Hindi pinangalanan si Corazon, pero sapat na iyon para maintindihan ng industriya kung sino ang tinutukoy. Ang mga tumatawag sa kanya noon ay biglang nanahimik. Ang mga producer na dati ay naghahabol sa scripts niya ay hindi na sumasagot. Ang mga kaibigang nangakong dadamayan siya ay naglaho na parang usok. Minsang sinubukan niyang lumapit sa isang direktor na tinulungan niya noon, si Ramil Sendana. Bitbit niya noon ang sanggol na si Lirico, nakabalot sa lumang kumot. Direk, hindi totoo ang sinasabi nila, mahina niyang sabi. Kilala mo ako, alam mong ako ang sumulat noon. Hindi siya matingnan ni Direk Ramil sa mata. Corazon, pasensya na. Mainit ang pangalan mo ngayon. Ayaw ng studio ng gulo. May pamilya rin ako. May pamilya rin ako, sagot niya habang hinihigpitan ng yakap kay Lirico. May anak ako! Gumunit tumalikod ang direktor. Mula noon, pinatay ni Corazon ang pangalang ZV Solano sa harap ng mundo. Hindi dahil sumuko siya, kundi dahil kailangan niyang mabuhay para sa anak niya. Umalis siya sa dating apartamento at lumipat sa isang makipot na inuupahang kwarto sa Quiapo sa itaas ng lumang tindahan ng pyesa ng radyo. Kapag umuulan, tumutulo ang bubong. Kapag tanghali, halos hindi makahinga sa init. Kapag gabi, maririnig ang sigawan sa kalsada, busina ng jeep at yabag ng mga taong nagmamadali. Doon lumaki si Lirico. Tuwing umaga, naglilinis si Corazon sa lumang sinihan na pag-aari ng matandang si Mang Teban Arguelles. Pagkatapos noon, tumatanggap siya ng maliliit na trabaho bilang ghostwriter. May mga baguhang direktor na lihim na nagpapagawa sa kanya ng esena, may mga artista na nagpapasulat ng monologue para sa audition, at may mga advertising agency na nagpapagawa ng script sa kanya, ngunit hindi nilalagay ang pangalan niya. Zora, sabi minsan ni Mang Teban habang pinapanood siyang maglampaso sa aisle ng sinihan. Sayang ka rito, hindi ka pangwalis, pang-entablado ang utak mo. Ngumiti si Corazon. Ang walis, Mang Teban, kahit mababa tingnan, nakakapaglinis ng kalat. Sa ngayon, yun muna ang trabaho ko. Paano ang anak mo? Tumingin siya sa maliit na batang nakaupo sa likod na hanay ng upuan, hawak ang sirang action figure at nanonood sa lumang screen kahit wala namang palabas. Si Lirico noon ay 6 na taong gulang pa lang, mapungay ang mata, makapalang kilay at laging ginagaya ang mga linyang naririnig niya sa pelikula. Siya ang pelikulang hindi ko pwedeng palpakin, sagot ni Corazon. Habang lumalaki si Lirico, lumalabas ang natural nitong talento. Sa school programs, siya ang laging bida. Kapag may declamation contest, siya ang nananalo. Kapag may roleplay,
Lahat ng kaklase niya ay napapatahimik. Minsan, habang ginagaya niya ang isang esena ng amang sundalo na nagpaalam sa anak, napaiyak pati ang teacher niya na si Ma'am Feli Natividad. "Mrs. Villafuerte," sabi ni Ma'am Feli isang hapon, "may kakaibang dating ang anak ninyo. Dapat niyo siyang ipasok sa acting workshop." Napatingin si Corazon sa resibo ng kuryente sa loob ng bag niya. 3 buwan na silang delayed. Pero nang makita niya si Lirico sa labas ng classroom, nakangiti habang hawak ang maliit na medalya, alam niyang gagawa siya ng paraan. Kinabukasan, isinangla niya ang natitirang singsing ni Silvano. Hindi niya iyon sinabi kay Lirico. Ang sabi lang niya, "Anak, may nahanap akong murang workshop. Subukan mo." Nanlaki ang mataan ni Lirico. "Totoo, ma? Pwede akong umarte sa totoong stage?" "Oo naman. Pero tandaan mo ha, ang pag-akter, hindi lang pagpapanggap. Pagpapakita ito ng totoong puso." Yumakap siya ni Lirico ng mahigpit. "Pag sumikat ako, ma, bibilhin kita ng malaking bahay. Hindi ka na maglilinis ng sinihan. Pangako." Pinikit ni Corazon ang mga mata niya. Sa sandaling iyon, naniwala siyang sulit ang lahat ng sakripisyo. Lumipas ang mga taon. Mula sa maliit na workshop, napunta si Lirico sa auditions. Mula sa school plays, napunta siya sa commercials. Si Corazon ang laging sa likod. Siya ang pumipila sa init. Siya ang nagdadala ng baong kanin at itlog. Siya ang nag-aayos ng damit ni Lirico gamit ang karayom at sinulid kapag napupunit. Siya ang umaalo kapag nire-reject ito. "Ma, pangit ba ako?" tanong ni Lirico isang gabi matapos siyang hindi kunin sa isang teen commercial. Napaupo si Corazon sa tabi niya. "Hindi anak, minsan hindi ka lang bagay sa papel na hinahanap nila. Pero hindi ibig sabihin nun wala kang halaga." Pero bakit yung iba ang bilis makuha? Hinaplos niya ang buhok ng anak. Kasi may kanya-kanyang oras ang tao. Kapag dumating ang oras mo, dapat handa ang puso mo, hindi lang mukha mo. Hindi alam ni Lirico, tuwing natutulog siya, bumabangon si Corazon para magsulat. Sa lumang mesa nila, sa ilalim ng ilaw na minsan ay kumikislap-kislap, gumagawa siya ng eksena para sa mga proyektong hindi niya kayang angkinin. Ang bayad doon ang ginagamit niya para sa pamasahe, acting class, headshots at pagkain nila. Isang hapon, habang nasa lobby sila ng isang production building, nakilala ni Lirico si Nerissa Baltazar. Matangkad ito, makinis magsalita, laging naka-high heels at may pabangong amoy mamahalin. Tinitigan nito si Lirico mula ulo hanggang paa. "Ikaw ba si Lirico Villafuerte?" tanong ni Nerissa. "Opo," sagot ng binata. Noon ay 17 taong gulang pa lang. "May itsura ka. May lungkot ang mata mo. Mabenta yan sa kamera." Napangiti si Corazon. Nag-aaral pa po siya, pero gusto niya talagang umarte. Tinignan ni Nerissa si Corazon na parang sagabal. "Kayo ang nanay?" "Opo." Bahagyang ngumiti si Nerissa, ngunit walang init ang ngiti niya. "Kung gusto niyong umangat ang anak niyo, kailangan niyang matutong humiwalay sa mga bagay na humihila sa kanya pababa." Hindi agad na intindihan ni Corazon ang ibig sabihin noon, pero naramdaman niya ang lamig sa likod ng mga salita. Kinuha ni Nerissa si Lirico bilang talent. Sa umpisa, nagpapasalamat si Corazon. Inakala niyang may taong tutulong sa anak niya. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Una, pinalitan ni Nerissa ang pananamit ni Lirico. Sumunod, pinalitan ang paraan ng pagsasalita nito. Pagkatapos, pinalitan ang pangalan. "Lirico Villafuerte sounds too old and provincial," sabi ni Nerissa habang nasa maliit silang meeting room. "From now on, you are Rico Vane." Kumunot ang noo ni Corazon. "Pero pangalan niya ang Lirico. Pinangalanan siya ng tatay niya." "Exactly. Too emotional, too poor, too much baggage." Napatingin si Corazon kay Lirico, umaasang ko kontra ito. Ngunit tahimik lang ang anak niya. "Ma, screen name lang naman, para sa career. Pero bakit kailangang ikahiya ang tunay mong pangalan?"
Napabuntong hininga si Liriko, halatang naiipit sa pagitan ng pangarap at pinanggalingan. Hindi ko ikinahihiya, kailangan lang maging professional. Ngulit mula noon, may pader nang nagsimulang tumayo sa pagitan nilang mag-ina. Kapag may press conference, hindi nakasama si Corazon. Kapag may photoshoot, pinapauwi niya si Narisa. Kapag may bagong damit si Liriko, hindi na siya ang namimili. Kapag tinatawag niya itong anak sa harap ng ibang tao, bigla itong naiilang. Isang gabi, umuwi si Liriko na pagod, ngulik masaya. May hawak itong kontrata para sa unang malaking role niya sa serye. "Ma, nakuha ko," sabi nito. "Supporting role ako, pero malaki lang exposure." Napangiti si Corazon, pero napansin niyang hindi ito lumapit para yumakap tulad ng dati. "Proud ako sa iyo, anak." Tumanggol lang si Liriko. "Salamat, ma, pero may request si Miss Nerissa." "Ano yun?" "Siguro kapag may events, mas okay kung hindi ka muna pupunta." Parang may kumurot sa dibdib ni Corazon. "Bakit?" "Ma, hindi sa kinakahiya kita, pero alam mo naman ang itsura ng mundo ng showbiz. Mabilis manghusga ang tao. Ayokong masabi nila sa'yo." "Sa akin?" tanong niya. "O sa'yo?" Hindi makasagot si Liriko. Sa gabing iyon, habang natutulog ang anak niya, binuksan niya ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang mga lumang script, larawan ni Silvano at mga dokumentong nagpapatunay na siya ang tunay na ZV Solano. Matagal na niyang itinago ang pangalang iyon, ngunit hindi niya tuluyang pinatay. May mga tao pa ring tapat sa kanya. Isa roon si Direk Ovidio Manalac, isang veteranong direktor na minsan niyang nailigtas ang karir. May mga abogado rin siyang lihim na nakikiusap sa kanya, kasama si Attorney Mireya San Gabriel. At may konting perang naipon mula sa mga royalty na hindi ni Marbelio na napunta pa rin sa kanya dahil sa ilang lumang kontratang hindi niya naagaw. Tinawagan niya si Direk Ovidio kinabukasan. "Zora?" Gulat ng matanda sa kabilang linya. "Diyos ko, ilang taong kitang hindi naririnig." "Direk," mahinang sabi niya, "may kailangan akong ipagawa." "Ano yun?" "May bagong pelikula akong pupunduhan. Pero ayokong malaman ng kahit sino na ako ang nasa likod nito." Tumihimik si Direk Ovidio. "Babalik ka na." Tinignan ni Corazon ang anak niya na nasa labas ng bahay, nakikipag-usap kay Nerissa sa cellphone habang suot ang bagong jacket at bagong pagkatao. "Hindi pa," sagot niya. "Hindi ako babalik para sa sarili ko. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ng anak ko." "Alam ba niya kung sino ka?" "Hindi." Napangiti si Corazon, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Hindi pa. Gusto kong makita kung sino siya kapag wala siyang alam na kapangyarihan ako. Gusto kong malaman kung anak ko pa rin ba ang batang nangakong bibilhan ako ng bahay o tuluyan na siyang nilamon ng ilaw." Sa mga sumunod na buwan, sumikat si Liriko sa pangalang Rico Vane. Dumami ang fans niya. Dumami ang interviews. Dumami ang taong sumisigaw ng pangalan niya. Ngunit sa bawat pagtaas ng kanyang pangalan, mas lalong lumiliit ang puwang ni Corazon sa buhay niya. Minsan, napanood niya sa telebisyon ng anak sa isang talk show. "Rico?" tanong ng host. "Sino ang greatest inspiration mo?" Ngumiti si Liriko sa kamera. "Myself. Kasi lahat ng narating ko, pinaghirapan ko mag-isa." Nabitawan ni Corazon ang hawak niyang tasa. Nabasag iyon sa sahig, ngulit hindi niya pinulot agad. Nakatingin lang siya sa screen habang naririnig ang palakpakan ng audience. Sa labas ng kwarto, umuulan. Tumutulo na naman ang bubong nila. Ngunit hindi iyon ang masakit. Ang mas masakit ay ang marinig na binura siya ng sariling anak sa kwento ng buhay nito. Dumating si Mang Tiban at nakita siyang nakatayo sa gitna ng basag na tasa. "Zora," marahan nitong sabi. Minsan ang anak na masyadong nasilaw, nakakalimot kung sino ang unang nagsindi ng ilaw. Pinunasan ni Corazon ng pisngi niya. Hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya. "Hindi ko siya susukuan, Mang Tiban," sabi niya. Pero hindi ko rin hahayaang sirain niya ang sarili niya. Sa gabing iyon, muling isinulat ni Corazon ang unang draft ng pelikulang lihim niyang popondohan. Pinamagatan niya itong Huling Liwanag.
Isang kwento ng isang lalaking umakyat sa kasikatan, ngunit kailangang harapin ang inang iniwan niya sa dilim. Hindi niya alam kung magiging aral iyon kay Lirico. Hindi niya alam kung may natitira pang kabutihan sa puso ng anak niya. Ngunit alam niyang darating ang araw na magkakaharap sila hindi bilang mahirap na ina at sikat na artista, kundi bilang katotohanang matagal nang tinatakasan ng anak niya. Habang nagsusulat siya, tumingin siya sa lumang litrato ni Silvano. "Bano," bulong niya, "kung nakikita mo kami, gabayan mo ang anak natin. Hindi ko hinihiling na manatili siyang mahirap. Ang hinihiling ko lang, huwag niyang kalimutang maging tao." Sa kabilang dako, sa isang mamahaling kondo na inupahan ni Nerissa para kay Lirico, nakatayo ang binata sa harap ng malaking salamin. Tinitignan niya ang sarili, ang bagong buhok, bagong damit, bagong pangalan, bagong buhay. Pumasok si Nerissa, hawak ang schedule niya. "Rico, remember this. Sa industriyang ito, ang nakaraan ay pabigat. Kung gusto mong maging hari, kailangan mong putulin ang lubid na nakatali sa putik." Napatingin si Lirico sa cellphone niya. May 11 missed calls mula sa kanyang ina. Ilang sandali siyang nagdalawang isip, ngunit nang makita niya ang pangalan ni Corazon sa screen, pinatay niya ang cellphone. "Opo, Miss Nerissa," sagot niya. "Wala na akong babalikan." Hindi niya alam, sa mismong gabing iyon, ang inang binura niya sa buhay niya ay tahimik na pumipirma sa kontratang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking pelikula ng kanyang career. At sa bawat pirma ni Corazon bilang ZV Solano, hindi paghihinggang ang nasa isip niya, kundi isang huling pagsubok, isang huling pagkakataon, isang huling pag-aasa na bago tuluyang lamunin ng kasikatan si Lirico, maalala pa rin nito ang batang minsang nangakong hindi niya kailanman iiwan ng kanyang ina. Hindi na gaya ng dati ang mga umaga sa buhay ni Corazon Villafuerte. Noon, gumigising siya sa tunog ng kumukulong tubig sa maliit na takure, sa amoy ng pandesal mula sa kanto, at sa boses ni Lirico na nagre-rehearse ng linya habang nakatayo sa harap ng basag na salamin. Noon, kahit kapos sila, may ingay ang bahay, may tawanan, may simpleng pangarap na parang sapat na para pagtiisin ng tumutulong bubong at sirang bentisador. Ngunit ngayon, kapag nagigising si Corazon, katahimikan na ang unang bumabati sa kanya. Nasa mamahaling kondo na si Lirico, o mas kilala na ngayon bilang Rico Vane. Hindi na siya umuuwi sa lumang inuupahang kwarto sa Quiapo. Paminsan-minsan na lang siyang magpadala ng pera sa pamamagitan ng assistant at kadalasan ay may kasamang maikling mensahe. Para sa bills, walang "kumusta ka mama?" Walang "kumain ka na ba?" Walang kahit simpleng "miss na kita." Sa unang buwan, inintindiyon ni Corazon. Pagod lang siguro, bulong niya habang tinutupi ang lumang kumot ng anak na hindi na ginagamit. Marami lang siyang trabaho. Ganyan talaga kapag nagsisimula. Sa ikalawang buwan, nagsimula na siyang tumawag ng mas madalas. "Hello anak?" Sabi niya isang gabi nang sa wakas ay may sumagot sa cellphone ni Lirico. Ngunit hindi boses ng anak niya ang narinig niya. "Hello po, this is Pipa Mendaro, assistant ni Sir Rico. Sino po sila?" Napahinto si Corazon. "Ako ang nanay niya, si Corazon." May maikling katahimikan sa kabilang linya. Tila may tinakpan si Pipa sa mikropono pagkatapos ay bumalik ang boses nito. Ma'am Corazon, nasa shoot po kasi si Sir Rico. Sabihin ko na lang po na tumawag kayo." "Pwede bang marinig ko lang siya kahit sandali?" "Hindi po talaga pwede ngayon, ma'am. Very tight po ang schedule." "Sabihin mo lang sana, kumain siya sa oras at wag masyadong magpupuyat." "Opo ma'am, I'll relay po." Naputo lang tawag. Naiwan si Corazon na nakaupo sa tabi ng maliit na mesa, hawak ang cellphone na parang may bigat na bato. Sa harap niya ay ang niluto niyang tinolang manok, paborito ni Lirico noong bata pa ito. Nagluto siya ng marami, umaasang baka bigla itong dumaan. Hindi dumaan si Lirico. Kinabukasan, dinala ni Corazon ang tinola sa building kung saan may taping ang anak niya. Nakaayos siya ng simple. Suot niya ang luma ngunit malinis na bestida, may dalang bayong na may lalagyan ng pagkain. Hindi siya pumasok bilang producer, hindi siya pumasok bilang ZV Solano.
Pumasok siya bilang ina. Sa lobby pa lang, hinarang na siya ng security guard. "Saan po kayo?" "May dala lang akong pagkain para kay Rico Vane. Anak ko siya." Napatingin ang guard sa suot niya, sa bayong at sa tsinelas niyang pudpud na ang gilid. Hindi naman ito bastos, pero halatang hindi naniniwala. "May ID po kayo? Visitor's pass?" "Wala, pero pakisabi lang kay Rico. Kay Rico pala, sabihin mo si mama niya." Bago pa makasagot ang guard, dumating si Nerissa Baltazar, nakasuot ng itim na blazer, malaking sunglasses at hawak ang mamahaling cellphone na parang laging may importanteng kausap. Sa likod niya ay si Pipa, mabilis maglakad at may hawak na tablet. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Nerissa. "Ma'am, may naghahanap po kay Sir Rico. Sabi niya nanay daw siya." Dahan-dahang ibinaba ni Nerissa ang sunglasses. Gumiti siya, pero iyon ang klase ng ngiting mas nakakalamig kaysa nakakapagpagaan. Mrs. Villafuerte." "Corazon na lang," mahinang sagot ni Corazon. "May dala akong pagkain para kay Rico." "Rico?" diinin ni Nerissa. "Rico Vane na siya ngayon." Napayuko si Corazon. "Opo, para kay Rico." Tiningnan ni Nerissa ang lalagyan ng pagkain. Hindi na po siya kumakain ng lutong bahay habang nasa shoot. May dietitian siya, may meal plan. Bawal ang mamantika, maalat at kung ano-ano pang hindi kontrolado ang preparation. "Tinola lang ito. Paborito niya." "Dati," mabilis na sagot ni Nerissa, "pero iba na siya ngayon." Parang may sinampal sa dibdib ni Corazon. Hindi siya sumagot agad. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang bayong. "Pwede ko bang makita siya kahit sandali?" "Sobrang busy niya. May media call, script reading, brand shoot at rehearsal. Ayaw po namin siyang madistract." "Nanay ko ako, hindi distraction." Sandaling tumigas ang mukha ni Nerissa. Lumapit ito ng kaunti, sapat para hindi marinig ng guard at ni Pipa ang susunod niyang sasabihin. "Makinig kayo, Mrs. Villafuerte. Mahal ko ang karyera ng anak ninyo. Pinaghirapan naming buuin ang image niya. Hindi madali ang ginagawa namin. Kapag may nakita sa inyong biglang sumusulpot na may dalang bayong at nagsasabing nanay kayo, alam niyo kung ano ang magiging headline? Rico Vane, anak ng mahirap na taga-Quiapo. Gusto niyo bang hilahin siya pababa?" Nanlabo ang mata ni Corazon. Ang pagiging mahirap ba ay kahihiyan? Sa totoong buhay, hindi. Sa showbiz, oo. Doon unang naramdaman ni Corazon na hindi lang karyera ang binubuo ni Nerissa para kay Rico, binubura nito ang pinagmulan ng anak niya. Hindi na siya nagpumilit. Iniwan niya ang lalagyan ng tinola kay Pipa. "Pakibigay na lang kanya," sabi niya. Tumanggi si Pipa, ngunit nang tumalikod si Corazon at lumabas ng building, nakita niya sa refleksyon ng salamin ang ginawa ni Nerissa. Kinuha niya ang lalagyan, binuksan sandali, naamoy, saka iniabot sa janitor. "Itapon mo," utos ni Nerissa. "Baka masira pa tiyan ni Rico." Napapikit si Corazon. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang sabihin na ang pagkaing iyon ay niluto niya mula 5:00 ng umaga. Gusto niyang isigaw na ang bawat piraso ng manok doon ay galing sa perang inipon niya buong gabi mula sa pagsusulat buong gabi. Ngunit hindi niya ginawa. Huminga siya ng malalim at lumakad pa uwi, dala ang bigat na hindi kayang buhatin ng kahit sinong ina nang hindi nadudurog. Habang si Corazon ay tahimik na nasasaktan, si Rico naman ay unti-unting kinakain ng mundo dati niyang pinapangarap lang. Sa loob ng 2 taon, naging sunod-sunod ang blessings niya. Una, isang teen drama series. Sumunod, 2 commercials. Pagkatapos, isang streaming movie na nagpaingay ng pangalan niyang Rico Vane. Sa social media, milyon ang followers niya. Sa mall shows, sigawan ng fans. Sa interviews, tinatawag siyang the next golden boy of Philippine cinema. Sa bawat tagumpay, nandoon si Nerissa sa tabi niya. "Smile, Rico, wag masyadong natural. Dapat mysterious. Don't mention Quiapo. Kapag tinanong tungkol sa pamilya, sabihin mo private."
Kapag may lumapit na matanda, huwag basta yumakap. Baka content creator lang na naghahanap ng issue. Hindi niya napapansin na sa bawat utos na ni Risa, may piraso ng dating liriko na nawawala. Isang gabi, matapos ang isang endorsement shoot, tinanong siya ni Pipa habang inaayos ang schedule. Sir Rico, tumawag ulit ang mama ninyo. Napahinto siya sa pag-inom ng bottled water. Ano raw? Nangangamusta lang po. Sabi niya, baka pwede raw kayong dumalaw sa Quiapo kasi birthday ni Mang Teban bukas. Nakasimangot na pumasok si Nerissa sa dressing room. Pipa, ilang beses ko bang sinabi, family calls after work hours only, and only if important. Sorry ma'am. Napatingin si Lirico kay Nerissa. Birthday ni Mang Teban. Siya yung may-ari ng lumang sinehan na... Rico, putol ni Nerissa habang nakatingin sa kanya sa salamin. May pulictorial ka bukas for a luxury watch brand. Do you want to smell like old cinema seats and street dust before the shoot? Hindi nakasagot si Lirico. Your past is sentimental, dagdag ni Nerissa. But sentiment does not sell unless controlled. Kapag kailangan natin ng poor boy backstory, ilalabas natin. Pero ngayon, hindi pa. Tahimik na tumanggo si Lirico. Sabihin mo na lang kay mama, busy ako. Narinig iyon ni Pipa. Sa kanyang mukha, may bahid ng lungkot. Bata pa si Pipa, dating fan ni Rico bago naging assistant, at kahit takot kay Nerissa, alam niyang may mali sa nangyayari. Sa kabilang banda, sa isang tahimik na restaurant sa Green Hills, may dalawang taong lihimin na nag-uusap tungkol kay Lirico. Si Nerissa at si Marbelo Quintana. Matanda na si Marbelo kumpara noon, ngulit hindi nagbago ang kinis ng pananalita niya. Kulay pilak na ang ilang hibla ng buhok niya, pero ang mata niya ay nananatiling tuso, parang laging may kinukwenta. Lumalaki na ang pangalan ng bata, sabi ni Marbelo habang umiikot ang alak sa baso. Magaling ang ginawa mo. Hindi siya bata, sagot ni Nerissa. Asset siya. Napangiti si Marbelo. Ganyan ka talaga, Nerissa, kaya kita nagustuhan bilang protege. Walang emosyon kapag pera ang usapan. May bagong pelikula siyang papasukin. Malaki ang budget. Ang sabi ng studio, may mysterious producer na nagpondo. Ayaw magpakilala. Dahan-dahang nawala ang ngiti ni Marbelo. Mysterious producer? Oo, initials lang ang lumalabas sa documents. ZVS. Napahawakan si Marbelo sa baso. Sa loob ng ilang segundo, may takot na dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad niya itong itinago. ZVS? Kilala mo? Tumawa siya, ngunit pilit. Lumang multo lang ng industriya. Akala ko patay na. Patay? Hindi literal. Sumandal siya sa upuan. May isang writer-producer noon na gumamit ng ganyang initials. Masyadong matalino, masyadong delikado. Pero nawala na siya. Baka ibang tao ito. Baka, mulit halatang hindi kumbinsido si Marbelo. Alamin mo kung sino ang nasa likod ng pelikulang yan. Kung totoong malaki ang pera niya, dapat hindi tayo nasa labas. Dapat tayo ang may hawak. Paano si Rico? Gamitin mo. Kung siya ang lead actor, may access siya. Kunin mo ang kopya ng kontrata, production chain, investor list, kahit ano. Ngumiti si Nerissa. Madali lang yon. Sunod sa akin si Rico. Habang lumalalim ang plano ng dalawang kontrabida, nagsisimula namang buuin ni Corazon ang mga taong tutulong sa kanya sa bagong pelikula. Hindi niya pinili ang pinakamalalaking naman. Pinili niya ang mga taong may puso, may utang na loob sa sining, at hindi madaling bilhin ng kasikakan. Una niyang tinawagan si Direk Ovidio Manalak, ang veteranong direktor na matagal nang nawalan ng gana sa industriya dahil sa paulit-ulit na formula at abuso sa crew. Matanda na ito, maputi ang barba at laging may dalang lumang notebook. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan sa eskolta. Walang bodyguards, walang press, walang palabas. Si Corazon ay nakasuot ng simpleng blouse at salamin, habang si Ovidio ay halatang pinipigilang maiyak nang makita siya. Zora,
Akala ko hindi ka na talaga babalik. Hindi ako bumalik para sa palakpak direk. Para kay Lirico. Alam mo bang sikat na siya? Alam ko. Alam mo rin bang nagbabago na siya? Matagal bago sumagot si Corazon. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong makita siyang nang malapitan. Hindi bilang ina, hindi bilang pangalan na may kapangyarihan, kundi bilang isang taong wala siyang makukuhang pakinabang. Napakunot ang noon ni Ovidio. Anong ibig mong sabihin? Kailangan ko ng access sa set, pero ayokong makilala niya ako. Zora? Hindi biro yun. Marunong akong magtago, direk. Matagal ko nang ginagawa. Hindi agad pumayag si Ovidio. Pero nang makita niya ang determinasyon sa mata ni Corazon, alam niyang hindi niya ito mapipigilan. Ikalawa niyang kinuha si Benjo Almazan, dating stuntman na minsan ay muntik ng maparalisa sa isang action scene dahil pinabayaan ng producer ang safety protocol. Tinulungan siya noon ni Corazon sa medical bills kahit hindi sila magkakilala ng personal. Ngayon, nagmamaneho na siya ng van para sa maliliit na productions. Ma'am Zora, sabi ni Benjo nang makita sila sa garahe sa Stamesa, kung hindi dahil sa inyo, baka nasa bangketa na ako ngayon. Hindi mo ako kailangan tawaging ma'am, Corazon na lang. Hindi pwede. Sa akin, kayo ang dahilan kung bakit nakakalakad pa ako. May ipapakiusap ako, Benjo. Kailangan ko ng taong maghahatid sundo sa akin na hindi nagtatanong ng sobra. Ngumiti si Benjo. Madali iyon, pero mukhang hindi lang pagmamaneho ang kailangan ninyo. Hindi nga. Kung tungkol ito sa anak ninyo, sasamahan ko kayo. Hindi niya tinanong kung bakit. Hindi niya hinusgahan si Lirico. Iyon ang dahilan kung bakit pinagtiwalaan siya ni Corazon. Sa production office naman, nakilala ni Corazon si Saraya Lontok, isang batang makeup artist na tahimik ngunit mahusay. Si Saraya ay lumaki sa foster homes at nagsikap makapasok sa pelikula dahil naniniwala siyang kaya ng makeup baguhin hindi lang mukha kundi loob ng taong humaharap sa salamin. May malasakit siya sa matatandang extra, sa mga pagod na crew at sa mga baguhang artistang minamaliit. Miss Saraya, sabi ni Corazon habang nasa test room sila, kaya mo bang gawing ibang-iba ang mukha ko? Kaya po. Pero gaano kaiba? Gusto kong magmukhang matandang extra, kulubot, pagod, halos hindi papansinin. Napatingin si Saraya sa kanya. Bakit niyo po gustong hindi kayo pansinin? Mahinang ngumiti si Corazon, dahil kapag hindi ka pinapansin ng tao, doon mo nakikita kung sino talaga sila. Hindi na nagtanong si Saraya, ngunit sa loob niya, alam niyang mabigat ang dahilan ng babaeng kaharap niya. Samantala, lumalapit na ang unang araw ng shooting ng Huling Liwanag. Sa posters at press materials, nakalagay ang mukha ni Rico Vane bilang bida. Hindi niya alam na ang mismong kwento ng pelikula ay isinulat ng ina niya mula sa mga sugat na siya mismo ang nagdulot. Hindi niya alam na bawat esena ay may bahid ng buhay nila, bagamat binago ni Corazon ang mga detalye upang hindi halata. Sa isang private script reading, binasa ni Lirico ang isang esena tungkol sa isang anak na ayaw kilalanin ang kanyang ina. Habang binibigkas niya ang linya, bigla siyang natigilan. Bakit? Tanong ni Direk, nakamasid mula sa dulo ng mesa. Wala Direk, sabi ni Lirico. Parang familiar lang. Baka dahil totoo ang emosyon, sabi ni Ovidio. Ang magagandang kwento, kahit imbento, may hinuhukay na katotohanan. Napaisip si Lirico, ngunit agad siyang tinapik ni Nerissa sa balikat. Don't overthink it, just perform. Mula sa likod ng one-way glass sa kabilang silid, pinapanood ni Corazon ang anak. Hindi siya nakikita ni Lirico. Nakatayo siya roon, hawak ang kopya ng script habang sinisikap pigilan ang sariling lumapit. Handa ka na ba talaga? Tanong ni Benjo na nasa tabi niya. Hindi, pero kailangang gawin. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging basula ang paghahanda. Dumating ang mga costume designer, lighting crew, stunt coordinators at extras.
Isa sa mga bagong production assistant ay Calix Montemayor, 19 na taong gulang, ulila lumaki sa Tondo at pangarap maging direktor. Masipag siya, pero madalas mapagalitan dahil mahiyain at hindi sanay sa malalaking artista. Isang beses, na aksidente niyang tapunan ng kape ang gilid ng sapatos ni Lirico. "Sir, sorry po." Halos mapasubsob sa pagyuko si Calix. Napatingin si Lirico sa sapatos niyang mamahalin. Dati, tatawanan niya lang yun. Dati, tutulungan pa siguro niyang punasan. Ngulit nandun si Nerissa. Nandun ang ibang staff. Nandun ang ego niya na matagal nang pinakain ng palakpak. "Alam mo bang limited edition ito?" Malamig niyang sabi. "Pasensya na po, Sir Rico. Papalitan ko po kahit hulugan." "Hulugan?" Dumawa si Nerissa. "Baka 1 taon mong sweldo kulang pa." Namula si Calix. Nakita ito ni Corazon mula sa malayo, suot ang simpleng scarf at salamin bilang isa sa mga investor representatives. Hindi pa siya nakabalad kayo ng gusto noon, kaya nanatili siya sa gilid. Gusto niyang lumapit, pero pinigilan siya ni Ovidio sa pamamagitan ng tingin. "Enough," sabi ni Direk. "Aksidente iyon. Balik tayo sa trabaho." Umalis si Calix na nanginginig ang kamay. Ilang saglit pa, nakita ni Corazon si Saraya na lumapit dito at inabutan ng tissue. "Huwag mong damdamin. Minsan, ang taong mataas ang lipad, mas takot lang mahulog." Narinig iyon ni Corazon at lalong tumibay ang pasya niya. Kailangan niyang makita pa. Kailangan niyang tiyakin kung hanggang saan na talaga nagbago ang anak niya. Isang gabi, bago ang unang malaking shooting day, nasa maliit na makeup room si Corazon kasama si Saraya. Nakalatag sa mesa ang prosthetics, peking kulubot, piluka, lumang salamin at bestidang kupas. Sa salamin, nakikita pa ni Corazon ang sarili bilang babaeng minsang naging makapangyarihan, minsang nawasak at ngayon ay babalik hindi upang maghari, kundi upang subukin ang sariling dugo. "Ingat po kayo bukas," mahina ang sabi ni Saraya habang inilalagay ang unang layer ng makeup sa pisngi niya. "Hindi lahat ng tao sa set mabait sa matatanda. Alam ko. Paano kung may mang-insulto sa inyo?" "Sanay ako." "Paano kung siya po?" Natigil si Corazon. Hindi na kailangang sabihin ni Saraya ang pangalan. Alam nilang pareho kung sino ang tinutukoy. Matagal bago sumagot si Corazon. "Kung siya ang manakit sa akin, hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero kailangan kong malaman." Sa labas ng studio, nagsisimula ng magtipo ng fans ni Rico Vane. May dalang banners, bulaklak at cellphone. Ang ilan ay sumisigaw na kahit wala pa ang idolo nila. May media vans na rin sa gilid ng kalsada. May vloggers, may sponsors, may mga artistang dadalaw para bumati. Sa loob naman ng kanyang kondo, nakahanda na si Lirico para sa pinakamalaking araw ng karir niya. Isinuot niya ang jacket na pinili ni Nerissa, inayos ang buhok at tumingin sa salamin. "Today," sabi ni Nerissa habang inaayos ang collar niya, "you stop being promising. Today, you become untouchable." Ngumiti si Lirico, ngunit sa loob niya may kakaibang kaba. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil sa script, siguro dahil sa pagod, siguro dahil sa ilang gabing hindi niya sinasagot ang tawag ng ina. Ngunit agad niya iyong itinulak palayo sa isip niya. Sa kabilang panig ng syudad, sumakay si Corazon sa van ni Benjo. Suot na niya ang kupas na bestida. Nakalagay na ang peking kulubot sa muka. Kulay abo ang peluka. Sa unang tingin, hindi siya makikilala. Hindi siya mukhang producer. Hindi siya mukhang alamat. Mukha siyang isang matandang babaeng napadpad lang sa set para kumita ng kaunting pera bilang extra. Habang papalapit sila sa studio, tahimik si Benjo sa manibela. "Ma'am Zora, hindi pa huli ang umatras." Tumingin si Corazon sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga billboard ni Rico Vane. Ang batang minsang kumakain ng malamig na kanin sa likod ng lumang sinihan ay ngayon ay dinudumo na ng mga taong umiiyak makakuha lang ng litrato. Dapat sana'y proud lang ang ramdam niya. Dapat sana'y saya. Ngunit habang pinapanood niya ang anak na dumaan sa harap ng mga janitor nang hindi man lang bumabati,
May kirot na tumusok sa dibdib niya. Sa unang araw ng shooting ng Huling Liwanag, hindi pa alam ni Lirico na sa dami ng paong nakapaligid sa kanya, ang pinakamahalagang manunood sa buhay niya ay naroon lang sa gilid, nakayuko, nakabalat kayo, at naghihintay kung makikilala pa ba siya ng mata, hindi ng puso. Isang matandang babaeng kasali sa background ng eksena sa palengke. Nakakupas na bestida siya, may peking kulubot sa pisngi, makapal na salamin at pelukang kulay abo. Kahit si Lirico, kung daraan man sa harap niya, hindi siya agad makikilala kung mata lamang ang gagamitin nito. Sa gitna ng set, abala ang lahat sa paghahanda ng unang malaking eksena ng pelikulang Huling Liwanag. Ang eksena ay tungkol sa isang sikat na lalaking umuuwi sa lumang lugar na pinanggalingan niya, ngunit hindi na kayang harapin ang mga taong nakakakilala sa tunay niyang buhay. Hindi alam ni Lirico na sa bawat detalye ng eksenang iyon, may bakas ng kanilang tunay na sugat. "Background artists, dito po kayo sa gilid!" Sigaw ng isang production coordinator. Sumunod si Corazon sa pila ng mga ekstra. May matatandang babae, tindero, batang kargador, at ilang lalaking naka-costume bilang tricycle drivers. Doon niya nakilala si Aling Binesa, isang 67 taong gulang na ekstra na mahigit 30 taon nang sumasali sa pelikula, ngulit hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng kulang. "First time mo, Nay?" tanong ni Aling Binesa kay Corazon. Bagyang ngumiti si Corazon. "Matagal na akong hindi humaharap sa kamera." "Naku, sanayan lang. Basta kapag pinasigaw ka, sumigaw ka. Kapag pinatakbo ka, tumakbo ka. Kapag pinaghintay ka ng 10 oras, magtiis ka. Ganyan buhay ekstra." May lungkot sa paraan ng pagkakasabi ni Aling Binesa, ngunit sanay na ito. Ilang sandali pa, lumapit si Saraya Luntok, dala ang maliit na pouch ng powder at tissue. Kunwari ay inaayos lang niya ang make-up ng mga ekstra, pero nang mapalapit siya kay Corazon, marahan siyang bumulong. "Ma'am Zora, okay lang po kayo?" "Okay lang ako," sagot ni Corazon habang nakayuko. "Kanina pa po kayong tinitignan ni Direk Obibio. Nag-aalala siya." "Sabihin mo sa kanya, huwag siyang mag-alala. Hindi ako sisira sa eksena." Hindi po iyon ang inaalala niya. Hindi na sumagot si Corazon. Alam niyang ang kinatatakutan ni Ovidio ay hindi ang eksena. Ang kinatatakutan nito ay ang sandaling makikita niya ng buo kung sino na talaga ang anak niya. Dumating si Lirico sa set na napapalibutan ng bodyguards na sina Fabio at Grendo. Habang si Nerissa naman ay nasa tabi niya, may hawak na tablet at cellphone. May ilang fans na pinayagang pumasok sa viewing area para sa promotional behind-the-scenes clips. May vloggers din sa isang gilid. May media photographer at ilang sponsors na nakaupo sa ilalim ng tent. "Good morning, Sir Lirico!" bati ng ilang crew. Tumanggulang si Lirico, hindi huminto, hindi ngumiti ng tunay. May dala siyang kape na may pangalan niya sa cup at habang naglalakad, hindi sinasadyang nabunggu siya ng isang batang production assistant na si Calix Montemayor. May bitbit itong box ng props kaya muntik nang malaglag ang laman. "Sorry po, Sir Lirico," mabilis na sabi ni Calix. Napahinto si Lirico at tinignan ang manggas ng jacket niya na bahagyang nadikitan ng alikabok mula sa box. "Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo?" malamig niyang tanong. "Pasensya na po, sir. Pinapamadali po ni..." "Laging may dahilan ang mga taong palpak," putol ni Lirico. Naglapitan ng ilang staff, ngulit walang nagsalita. Si Nerissa naman ay napangisi, tila natutuwa pang pinapakita ng alaga niya ito ang kapangyarihan niya. "Calix, di ba?" tanong ni Nerissa. "Opo, ma'am. Kung hindi mo kayang magdala ng props ng maayos, baka mas bagay ka na lang magbantay ng parking." Namula si Calix. Nakayuko lang ito, halatang pinipigil ang luha. Mula sa gilid nakita iyon ni Corazon. Kumirot ang dibdib niya. Hindi lang dahil naaawa siya kay Calix, kundi dahil nakikita niya sa harap niya ang isang version ni Lirico na hindi niya kailanman tinuruan. Noong bata pa ang anak niya, kapag may nababangga siyang tindero sa palengke,
Agad itong humihingi ng tawad. Kapag may matandang nahihirapang tumawid, kusa siyang umaalalay. Kapag may batang umiiyak sa sinehan ni Mang Teban, pinapatawan niya ito gamit ang linya sa pelikula. Iyon ang liriko na pinalaki niya. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay tila ibang tao na. Calix, mahina ngunit matigas na sabi ni Direk Ovidio mula sa monitor area. Calix, bumalik ka sa props table. Rico, ready na tayo. Sandaling nagkatiginan sina Ovidio at Lirico. May bigat sa tingin ng direktor, ngunit hindi ito pinansin ng aktor. Nagsimula ang rehearsal. Tumayo si Lirico sa gitna ng set habang ang mga extra ay naglalakad sa paligid bilang background. Sa hanay ng mga matatandang babaeng may bitbit na bayong kasama si Corazon. Rolling rehearsal! Sigaw ng assistant director. Nagsimulang gumalaw ang lahat. Umikot ang kamera. Naglakad si Lirico sa gitna ng peking palengke. Dala ang emosyon ng karakter na ayaw balikan ang pinanggalingan niya. Sa unang take, maayos ang simula. Ngunit habang dumadaan siya sa tapat ni Aling Binesa, aksidenteng nadulas ang matanda sa basang bahagi ng set. Nakapakit ito sa braso ni Lirico para hindi tuluyang mabugswak. Aray anak, pasensya na, Sabi ni Aling Binesa. Biglang nawala sa karakter si Lirico. Inalis niya ang kamay ng matanda sa braso niya na parang nadumihan siya. Cut! Sigaw ni Direk Ovidio. Ano ba naman ito? Reklamo ni Lirico. Bakit hindi niyo chinecheck ang floor? At bakit hindi marunong gumalaw ang extras? Nadulas lang siya, sabi ni Ovidio, pinipigilang tumaas ang boses. Then get better extras! Natahimik ang set. Narinig yon ni Aling Binesa. Yumuko ito at marahang umatras. Nanginginig ang kamay niya. Nilapitan siya ni Saraya at inalalayan habang si Corazon ay nanatiling nakatayo sa gilid, mahigpit ang hawak sa bayong. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Rico, sabi ni Direk Ovidio, tao ang mga kasama mo rito, hindi props. Nairap si Nerissa. Direk, with all due respect, we are losing expensive minutes here. Kung hindi kaya ng extras, palitan. Lumapit si Corazon kay Aling Binesa. Ayos ka lang ba? Sanay na ako, sagot ng matanda, mulit halatang nasaktan. Kapag mahirap ka sa set, kahit matanda ka na, dapat hindi ka marunong masaktan. Ang simpleng linyang iyon ang tumama ng malalim kay Corazon. Ilang taon niyang tiniis ang ganoong mundo. Ilang taon niyang pinatawad ang pananahimik ng mga taong may kapangyarihan. At ngayon, ang sarili niyang anak ang nagsasalita na parang isa sa mga taong minsan siyang dumurog. Nagsimula muli ang take. Sa ikalawang pagkakataon, naging maayos ang esena. Ngunit kapansin-pansin ang tensyon sa buong set. Kahit ang mga fans sa gilid ay tila nag-aalangan ng tumili. May ilang vloggers na patagong nagre-record kahit sinabihan ng bawal. Pagsapit ng lunch break, kumalat ang mga tao sa iba't ibang bahagi ng studio. Ang lead actors ay nasa air-conditioned holding room, ang crew ay nasa tent, ang extras naman ay sa gilid ng warehouse kumakain, nakaupo sa plastic chairs. Binigyan sila ng kanin at maliit na piraso ng ulam sa styrofoam. Tahimik na kumakain si Corazon nang makita niyang lumabas si Lirico mula sa holding room. May kausap siya sa cellphone at tila iritable. Nakita rin niya si Nerissa na abala sa isang sponsor. Sa sandaling iyon, walang bodyguards na mismong tabi ni Lirico, bagamat naroon pa rin sina Fabio at Grendo ilang hakbang ang naayo. Tumayo si Corazon. Ma'am, pigil ni Saraya na biglang lumapit sa kanya. Ano pong gagawin ninyo? Hindi ko alam, pero hindi ko kayang manatili lang dito. Baka hindi pa ito ang tamang oras. Tumingin si Corazon sa anak. Sa kabila ng lahat ng nakita niya, may bahagi pa rin ng puso niyang umaasa. Baka kapag narinig nito ang tunay niyang tawag, baka kapag naramdaman nito ang yakap ng inang matagal niyang iniwasan, baka kahit saglit, maalala nito ang bata sa lumang sinehan. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang naglalakad siya, tila bumagal ang paligid.
Nakikita niya si Lirico hindi bilang sikat na artista, kundi bilang batang hawak ng medalya, batang nangakong bibilhan siya ng bahay, batang umiiyak kapag nare-reject sa audition, batang minsang nagsabing hindi siya iiwan. Lirico, mahinang tawag. Hindi siya narinig ng binata. Mas lumapit siya. Lirico! Napalingon si Lirico. Kumunot ang noo niya nang makita ang matandang babaeng nakatayo sa harap niya. Hindi niya ito kinalala. Ang nakita niya lang ay isang gusgusing extra na tumawag sa pangalan niyang matagal nang inibaon. "Sino ka?" tanong niya. Nanginginig ang labi ni Corazon. "Anak!" Biglang tumigas ang mukha ni Lirico. Napalingon siya sa paligid. May ilang fans na nakatingin. May staff na napahunto. May isang vlogger na itinaas ang cellphone. "Anong anak?" malamig niyang sabi. Lumapit si Corazon at walang pag-iisip na yinakap siya. Hindi iyon yakap ng isang fan, hindi iyon yakap ng isang baliw na gusto ng atensyon. Iyon ay yakap ng isang inang halos mamatay na sa pangungulila. "Lirico!" bulhon niya. "Ako ito!" Ngulit para kay Lirico, ang naramdaman niya ay takot. Hindi takot sa matanda, kundi takot sa tingin ng mga tao. Takot na may makaalam sa pangalang iniwan niya. Takot na mabasag ang image na binuo ni Nerissa. Takot na bumalik sa kanya ang amoy ng Quiapo, lumang sinehan at kahirapang pilit niyang nilimutan. "Bitawan mo ko!" sigaw ni Lirico. Napaatras si Corazon, ngunit hawak pa rin niya ang braso ng anak. "Anak, sandali lang! Fabio! Grendo!" sigaw ni Lirico. Agad na lumapit ang dalawang bodyguard. Hinawakan ni Fabio ang balikat ni Corazon habang si Grendo ay humarang sa pagitan niya at Lirico. "Sir!" tanong ni Fabio. "Ilayo niyo siya sa akin!" galit na utos ni Lirico. "Lirico!" halos pabulhon na sabi ni Corazon. "Ako ang... Tumahimik ka!" sigaw niya. Sa pagkakataong iyon, tuluyang natahimik ang set, kahit si Nerissa ay napalingon, kahit si Direk Ovidio ay tumayo mula sa monitor. Si Saraya ay natakpan ng bibig at si Calix ay napatigil habang bitbit ang clipboard. Lumapit si Nerissa, halatang galit at kinakabahan. "Rico, what's happening?" Itinuro ni Lirico si Corazon. "This crazy old woman hugged me and called me Lirico." Narinig ng ilang fans ang tunay niyang pangalan. May nagbulungan, may nagtanong, sino si Lirico? May isang kamera na patuloy na nakarecord. Nakita iyon ni Lirico, lalo siyang nataranta. Ang nararamdaman niyang hiya ay naging galit, ang galit ay naging panlalait. "Wala akong inang dugyot!" sigaw niya sa harap ng lahat. "Layuan mo ko, kung hindi ipapabugbog kita." Parang huminto ang hangin. Nanlaki ang mata ni Corazon, hindi dahil hindi niya inaasahang masasaktan siya, kundi dahil kahit gaano niya inihanda ang sarili, iba pala kapag ang mismong anak ang bumato ng salitang iyon. Dugyot. Walang ina. Ipapabugbog. Hinawakan siya ni Grendo ng mas mahigpit at itinulak palayo. Nawalan siya ng balanse. Nasabit ang paa niya sa cable cover at bumagsak siya sa sahig. Tumama ang siko niya. Kumalat ang laman ng maliit niyang bag, panyo, lumang rosaryo ni Silvano at maliit na larawan ni Lirico noong bata pa ito. "Ma'am!" sigaw ni Saraya. Tatayo sana si Calix para tumulong pero hinarang siya ni Nerissa. "Stay where you are!" Si Direk Ovidio naman ay halos makalapit na nang itinaas ni Corazon ang isang kamay, hudyat na huwag muna. Nakaupo siya sa sahig, nanginginig habang nakatingin sa rosaryo. Dahan-dahan niya itong pinulot. Sa paligid may mga taong hindi makahinga sa gulat. May ilang fans na umiiyak na. May iba namang nagtatago ng cellphone, takot mahuli, ngulit patuloy na nagre-record. Si Lirico ay nakatayo pa rin, mabilis ang paghinga, hindi sigurado kung galit ba siya o natatakot. Sa isang segundo, nagtagpo ang mga mata nila at may kumurot sa dibdib niya. May pamilyar sa tingin ng matandang babae, ngunit agad itong nilamon ng ingay ni Nerissa. "Security! Remove her now!" utos ni Nerissa.
Doon dahan-dahang tumayo si Corazon. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakawa. Ngumiti siya, hindi ngiti ng saya, kundi ngiti ng taong sa wakas ay nakita na ang sagot na matagal niyang kinakatakutan. Hindi na kailangan, mahinahon niyang sabi. Inangat niya ang kamay sa gilid ng kanyang muka. Dahan-dahan niyang hinila ang gilid ng prosthetic na kulubot sa pisngi. Nagulat ang lahat nang unti-unting matanggal ang peking balat. Sumunod niyang tinanggal ang makapal na salamin. Pagkatapos ay ang pelukang kulay abo. Sa bawat pirasong inaalis niya, parang nababaklas din ang kasinungalingang bumalot sa set. Nang tuluyan niyang itaas ang muka, napaatras si Nerissa. Si Direk Ovidio naman ay napahawak sa dibdib. Zora? Narinig iyon ng ilang crew. Zora! ZV Solano! Si ba yun? Si Lirico ay hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa babaeng nasa harap niya. Hindi na matandang ekstra, hindi na dugyot na estranghera, kundi ang sariling niyang ina, si Corazon Villafuerte. Ang babaeng pinalayas niya sa buhay niya. Ang babaeng tinawag niyang walang halaga. Ang babaeng ngayon ay nakatayo sa harap niya na may dangal na hindi kayang tumbasan ng lahat ng mga awards niya. Ma! Pabulong niyang nasabi. Ngulit hindi lumapit si Corazon. Mula sa entrance ng set, pumasok si Attorney Mireya San Gabriel kasama ang 2 legal associates at ilang executive ng production. Nakaayos, kalmado, at may dalang folder ng kontrata. Sumunod si Benjo Almazan, tahimik ngulit matatag ang tindig. Lumapit si Mireya kay Corazon. Ma'am Zora, are you alright? Ang salitang iyon ang lalong nagpabigat sa katahimikan. Ma'am ZV. Napalunok si Nerissa, si Lirico naman ay tila biglang nawalan ng lakas. Napatingin siya kay Direk Ovidio, pagkatapos kay Corazon. ZV? Halos hindi niya maituloy ang tanong. Humakbang si Corazon, ngunit hindi papunta sa anak. Pumunta siya sa gitna ng set, sa harap ng lahat ng kamera, crew, fans, sponsors at taong minsan ay handang tumawa sa isang matandang babae. Ako si Corazon Villafuerte at ako rin ang ZV Solano, ang pangunahing producer at may-ari ng proyektong ito. Walang nagsalita. Ang ilang sponsors ay nagtinginan sa isa't isa. Ang mga crew ay nagbulungan. Si Marbelio Quintana na nanonood pala sa VIP tent biglang tumayo at namutla. Hindi niya inaakala na ang pangalang matagal niyang inilibing ay babalik sa araw na ito sa harap mismo ng napakaraming saksi. Si Nerissa ang unang nakabawi. This is a misunderstanding. Ma'am Corazon, Rico was just shocked. Hindi niya po alam. Alam niya ang ginawa niya at alam mo rin ang ginawa mo. Lumingon si Mireya. Attorney, simulan na natin. Binuksan ni Attorney Mireya ang folder. Effective immediately, all managerial access granted to Nerissa Baltazar concerning this production is revoked. All documents, communication channels, scheduling authority, and financial approvals connected to Rico Vane's participation in Huling Liwanag are frozen pending investigation. What? Sigaw ni Nerissa. You can't do that! Kaya namin, sagot ni Mireya, dahil kayo ay hindi party sa primary contract at may sapat kaming dahilan para imbestigahan ang posibleng conflict of interest, unauthorized negotiation, at exploitation of talent-related provisions. Napatingin si Nerissa kay Lirico. Rico, say something! Ngunit si Lirico ay nakatingin lamang kay Corazon. Nanginginig ang labi niya. Ma, hindi ko alam. Dahan-dahang humarap sa kanya si Corazon. Hindi mo alam na ako si ZV Solano. Tama iyon. Hindi mo alam na ako ang nagpondo sa pelikulang ito. Hindi mo alam na ako ang naglagay ng pangalan mo sa proyektong magpapalaki sana sa karir mo. Napaluha si Lirico ngulit hindi pa rin siya makalapit. Pero alam mong may niyakap kang matandang babae, dagdag ni Corazon. Alam mong may taong tumawag sa iyo sa pangalan mong itinago mo. Alam mong may taong itinulak mo sa sahig sa harap ng lahat. At kahit hindi mo ako nakilala,
Doon ko nakita kung sino ka kapag akala mong walang kapangyarihan ang kaharap mo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lirico ng mas masakit kaysa anumang sampal. Lumapit si Direk Ovidio kay Corazon. Zora, ano ang gusto mong gawin sa kanya? Lahat ay naghihintay. Inakala ni Nerissa na sisigaw si Corazon. Inakala ng iba na agad nitong sisibakin si Lirico. Inakala ni Lirico na doon mismo magtatapos ang lahat ng pinaghirapan niya. Ngunit huminga ng malalim si Corazon. Hindi ko siya sisirain dahil anak ko siya, sabi niya. Pero hindi ko rin siya ililigtas sa bunga ng ginawa niya. Napapikit si Lirico. Simula ngayon, pagpapatuloy ni Corazon, suspended ang participation ni Rico Vane sa pelikulang ito habang isinasagawa ang internal review. Ang role niya ay pansamantalang bubuksan para sa reconsideration. Ang lahat ng promotional materials na may pangalan niya ay ipapahinto muna. At ang kahit sino na nasa production na nanakot, nanakit o nang abuso sa crew at extras ay mananagot. Lumapit si Calix at Aling Binesa sa sigid, hindi makapaniwala sa naririnig. Si Saraya naman ay umiiyak na ngunit may ginhawa sa mukha niya. Si Benjo naman ay tahimik na nakatayo malapit sa pinto, handang alalayan si Corazon kung bumigay ito. Si Marbelio ay dahan-dahang umatras, ngunit nakita siya ni Mireya. Mr. Quintana, huwag po muna kayong aalis. May mga dokumento rin po kaming nais ipakita sa inyo. Namutla si Marbelio. Si Nerissa naman ay halos mawalan ng boses. Ang babaeng sanay mang-insulto ng mga mahihina ay ngayon ay hindi makahanap ng salitang sasagip sa kanya. Sa gitna ng lahat, lumapit si Lirico ng isang hakbang. Mahina niyang sabi. Patawarin mo ako. Tumingin sa kanya si Corazon. Sa loob ng ilang sandali, nakita niya ulit ang batang dating umiiyak sa audition. Ang batang humahawak sa kamay niya habang tumatawid sa Quiapo. Ang batang nangakong hindi siya iiwan. Ngulit sa likod ng batang iyon ay ang lalaking tumulak sa kanya, sumigaw sa kanya, at tumangging kilalanin siya sa harap ng mundo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Lirico ng mas masakit kaysa anumang sampal. Hindi ngayon, Lirico, sagot niya. Napayuko siya. Ang pagpapatawad, dagdag ni Corazon, hindi ginagamit para takasan ang pananagutan. Pagkatapos, binalikan niya ang rosaryo ni Silvano sa kanyang palad at ipinasok iyon sa bag. Humarap siya kay Direk Ovidio. Direk, itigil muna ang shooting ngayong araw. Bayaran ng buo ang lahat ng crew at extras. Bigyan ng hazard pay si Aling Binesa at Calix. At siguraduhing walang footage na gagamitin para gawang katawa-tawa ng nangyari. Tumanggi si Ovidio. Masusunod. Lumakad palabas si Corazon nang hindi na muling lumilingon. Sa bawat hakbang niya, nahahawi ang mga tao. Walang nangahas humarang. Hindi dahil takot lang sila sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakita nila ang bigat ng isang inang matagal nang naninimik. Sa labas ng studio, huminga siya ng malalim. Mainit ang araw ngunit parang may yelo na nakadagan sa dibdib niya. Sumunod si Benjo at inalalayan si Corazon papunta sa van. Ma'am Zora, kaya niyo pa ba? Marhang itong sabi. Hindi agad sumagot si Corazon. Tumingin siya sa pinto ng studio kung saan naiwan si Lirico, nabasag, napahiya, at ngayon ay haharap sa unang buong araw ng buhay niyang walang siguradong palakpak. Kakayanin ko, sabi niya. Pero simula ngayon, hindi na ako magtatago para protektahan ang mga taong kailangang matutong managot. Sa loob ng studio, nakatayo pa rin si Lirico sa gitna ng set. Ang dating maliwanag na ilaw na nagpapaganda sa mukha niya ay ngayon ay tila nagbubunyag ng lahat ng kapangitan ng ginawa niya. Sa sahig, may naiwan pang kaunting alikabok mula sa pagkakatumba ng kanyang ina. Lumapit si Pipa, nanginginig ang kamay at inabot sa kanya ang cellphone niya. Sir, mahina niyang sabi, kumakalat na po ang video. Tinanggap ni Lirico ang cellphone. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang muka, narinig ang sarili niyang boses, at pinanood ang sandaling itinulak ang babaeng ngayon lang niya muling nakilala ng buong buo. Hindi na iyon eksena sa pelikula.
Iyon ang simula ng pagbagsak ng kasinungalingang itinayo niya sa sarili niyang pangalan. Hindi natapos sa loob ng studio ang nangyari kay Lyrico Villafuerte. Paglabas ng araw na iyon sa mga pinto ng Huling Liwanag set, parang may apoy na kumalat sa buong industriya. Hindi apoy na nagbibigay init, kundi apoy na nunusunog ng mga peking imaheng matagal nang itinayo sa harap ng kamera. Kinagabihan, halos lahat ng social media platform ay may video ng nangyari. May kuhang malabo mula sa gilid ng fans area. May kuhang mas malinaw mula sa isang vlogger na palihim na nagre-record. May maikling clip kung saan narinig ng buong linaw ang boses ni Lyrico, ang boses na minsang hinangaan ng milyon-milyong fans, ngayon ay nagsisigaw sa isang matandang babae. "Wala akong inang dugyot. Layuan mo ako kung hindi ipapabugbog kita." Paulit-ulit iyong pinatugtog sa mga entertainment channels, ginawa ng reaction videos, pinag-usapan sa radio programs. May mga fans na nagtanggol sa anya, sinasabing baka na-provoke lang siya, baka pagod, baka may mental stress. Ngunit mas marami ang nanlamig. Mas marami ang nagtanong kung paano nagawang itulak ng isang sikat na artista ang sarili niyang ina, lalo nang nalaman ng publiko na ang babaeng iyon pala ay hindi lamang si Corazon Villafuerte, kundi ang alamat na si ZV Solano. Sa kondo ni Lyrico, walang ilaw na nakabukas maliban sa screen ng cellphone. Nakaupo siya sa sahig. Suot pa rin ang damit na ginamit niya sa set habang sunod-sunod ang tawag mula sa brands, network executives, reporters at dating kaibigan. Hindi niya sinasagot ang karamihan. Sa bawat notification, may bagong headline. Rico Vane tinakwil ang sariling ina sa harap ng fans. Mysterious producer ZV Solano revealed after shocking set incident. Endorsements of Rico Vane under review after viral video. Nakatingin siya sa screen parang hindi siya ang taong nasa video. Parang ibang lalaki ang naririnig niyang sumisigaw. Parang ibang kamay ang nagtulak. Parang ibang bibig ang nagsabi ng salitang dugyot. Ngumit alam niyang siya iyon. Pumasok si Pipa Mendaro dalang isang basong tubig. Halata sa mukha nito ang takot at pagod. Magmula ng kumalat ang video, siya ang sumasalo sa mga tawag dahil hindi mahagilap si Nerissa. "Sir," mahina niyang sabi, "tumawag ulit ang watch brand. Suspended daw po muna ang campaign." Hindi sumagot si Lyrico. "Yung clothing endorsement po, pinapapunta kayo bukas sa office, pero sabi ng legal nila, under review na rin po ang contract." Tahimik pa rin siya. "Sir Lyrico?" Doon siya tumingala. "Lyrico." Nagulat si Pipa. "Po!" "Lyrico ang pangalan ko." Hindi alam ni Pipa kung ano ang isasagot. Matagal niyang narinig si Nerissa na itama ang sino mang tatawag dito sa tunay nitong pangalan. Ngulit ngayon, parang iyon ang unang beses na mismong Lyrico ang kumapit sa pangalang iyon. "Pasensya na po," sabi niya. "Sir Lyrico." Napapikit si Lyrico. Masakit pakinggan pero may kakaibang bigat na matagal niyang iniiwas. Ang pangalan niya ay tila salamin niyang batang iniwan niya sa Quiapo. "Nasaan si Miss Nerissa?" tanong niya. Hindi po siya sumasagot. Napangiti siya ng mapait. Ilang taon niyang inisip na si Nerissa ang taong hindi siya iiwan. Ilang taon niyang pinaniwalaang na ang bawat utos nito ay para sa ikabubuti niya. Ngulit sa unang gabing gumuho ang pangalan niya, wala ito. Samantala, sa bahay ni Corazon sa isang tahimik na village sa Antipolo, isang bahay na matagal na niyang nabili ngunit hindi niya kailanman ipinagyabang, nasa sala siya kasama sina Attorney Mireya San Gabriel, Direk Ovidio Manalac, Benjo Almazan at Dr. Eladio Fermin. Ang braso niya ay may benda dahil sa pagkakatumba sa set, ngunit mas malinaw sa mukha niya ang pagod na hindi kayang gamutin ng gamot. "Ma'am Zora," sabi ni Mireya habang inilalapag ang makapal na folder sa mesa. "Legal side first. We can terminate Rico's participation outright. May morality clause ang kontrata, may documented misconduct, may witnesses. Kung gusto nyo, kaya nating tanggalin siya agad sa proyekto." Tahimik si Corazon. Nakatingin siya sa tasa ng salabat na hindi niya iniinom. "Zora," marahan ng sabi ni Ovidio, "hindi mo kailangang magdesisyon ngayong gabi.
May mga taong nasaktan, sabi ni Corazon. Hindi lang ako. Si Calix, si Aling Binesa, ang ibang extras, ang crew na pinatahimik. Hindi pwedeng dahil anak ko siya, mas magaan ang pananagutan niya. Tumando si Mireya. Yan din ang rekomendasyon ko. Hindi personal revenge but accountability. Si Dr. Eladio, ang matagal ng doktor ni Corazon, ay nagsalita. Pero kailangan mo ring alagaan ng puso mo. Hindi lang emosyonal ang ibig kong sabihin. Alam mong may history ka ng cardiac strain. Ang nangyari kanina ay patok para magdulot ng komplikasyon. Gumiti si Corazon ng mahina. Dok, matagal ko nang dinadala ang bigat na iyon. At matagal mo na ring pinapabayaan ang sarili mo, sagot ni Dr. Eladio. Sumingit si Benjo, nakatayo sa gilid na parang bantay. Ma'am, kung kailangan niyo munang lumayo sa lahat, ako na ang bahala sa hatid niyo kahit saan. Tumingin si Corazon sa kanila. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang mag-isa. Nasanay siyang akuin ng sakit ng tahimik. Mulit ngayong gabi, sa kabila ng sugat, nakita niyang hindi na siya nag-iisa. May mga taong naniniwala pa rin sa kanya, hindi dahil makapangyarihan siya, kundi dahil kilala nila ang puso niya. Hindi ako lalayo, sabi niya. Kung lalayo ako ngayon, lalong mananalo ang mga taong ginawang negosyo ang pananakit. Kinabukasan, nagsimula ang internal investigation ng Tahanan Films, ang production arm na lihim palang binuo ni Corazon sa loob ng ilang taon. Sa umpisa, akala ng marami ay tungkol lang ito sa ginawa ni Lirico, ngunit habang binubuksan ni Attorney Mireya ang mga dokumento, lumabas na mas malalim ang bulok na ugat. May mga talent fees na hindi napupunta sa tamang artista. May mga allowances na pinapapirmahan pero hindi ibinibigay. May mga kontrata na may hidden clauses na nagpapautang sa batang talents kahit wala silang natatanggap na tunay na pera. May mga resibo ng image management expenses na lumalabas pala sa personal accounts ni Nerissa at Marbelo. Si Calix Montemayor, na akala ng lahat ay simpleng production assistant lang, ang isa sa unang nagsalita. Naupo siya sa conference room, nanginginig ang kamay habang nasa harap niya si Mireya at isang HR representative. Hindi ko po alam kung importante ito, sabi ni Calix. Pero dati po akong talent sa workshop ni Miss Nerissa. Pinangakuan akong magkaka-role. Pinapirma ako ng contract. Sabi nila may training fee, styling fee, introduction fee. Umabot sa halos 200,000 ang utang ko sa kanila kahit wala naman akong kinita. Kaya ako nag-PA para mabawasan. Napatingin si Mireya sa kanya. May kopya ka ng contract? Opo, tinago ko po kahit sabi nila bawal. Sumunod na nagsalita si Saria Lontok. Inilahad niya kung papaanong pinapagamit sa kanya ni Nerissa ang personal makeup kit para sa celebrities, ngulit hindi siya binabayaran ng tama. Ikinwento rin niya ang ilang batang artista na pinapahiya, pinagugutom para pumayat, at tinatakot na mawawala ang career kapag nagsumbong. Hindi po ako nagsalita noon kasi kailangan ko ang trabaho, sabi ni Saria habang pinipigil ang luha. Pero nung nakita ko si Ma'am Corazon na itinulak, naisip ko, kung kaya nilang gawin iyon sa mismong may-ari, paano pa kami? Si Aling Binesa naman, bagamat kinakabahan, ay nagbigay rin ng salaysay. 30 taon na raw siyang extra, pero ilang beses siyang hindi nabayaran ng tama sa productions na dinaanan ni Marbelo. May mga araw na 14 na oras siyang nakatayo, pero kalahati lang ang nakatanggap. Hindi na po ako naghahabol. Matanda na ako, pero kung may magbabago pa para sa mga susunod, magsasalita ako. Ang bawat pahayag ay parang piraso ng sirang salamin na bumubuo sa tunay na mukha ng industriya. At sa gitna ng lahat, lumitaw ang pangalan ni Marbelo Quintana. Sa isang opisina sa Makati, galit na galit si Marbelo habang kausap ni Nerissa. Hindi na ito ang kalmadong lalaking may alak sa kamay. Namumula ang mukha niya at halos mabasag ang basong ibinato niya sa dingding. Sabi ko alamin mo kung sino ang ZVS, sigaw niya. Hindi mo man lang naisip na si Corazon iyon. Akala mo rin patay na siya sa industriya. Huwag mong ibato lahat sa akin. Dahil sa katangahan mo, nabuksan ang lahat. Katangahan ko? Nalumitaw ang mata ni Nerissa.
Ikaw ang gumawa ng sistema. Ikaw ang nagpatakbo ng ghost contracts. Ako ang humawak sa talents mo dahil iyon ang ipinagawa mo. Lumapit si Marbelo sa kanya. Makinig ka. Kung may magsasalita, ikaw ang unang lulubog. Wala akong pinirmahan sa karamihan ng documents. Natawa si Nerissa, pero halatang kinakabahan. Akala mo wala akong tinago? Nagtitigan sila. Dalawang taong sanay gumamit ng iba, ngayon ay handang maglaglagan para lamang mabuhay. Samantala, si Lirico ay tuluyan ng naramdaman ang bigat ng pagbagsak. Sa loob ng 1 linggo, 3 endorsement ang kumalas. 1 talk show ang nag-cancel ng guesting. 2 fan club ang naglabas ng statement na dismayado sila. Ang mga taong dati ay palaging nakabuntot sa kanya ay biglang nawala. Tinawagan niya si Nerissa ng maraming beses, ngunit nang sa wakas ay sumagot ito, wala nang lamyang, wala nang malasakit. Miss Nerissa, ano ang gagawin natin? Tanong niya. Maglalabas tayo ng apology video. Umiyak ka, sabihin mong pagod ka, sabihin mong may mental health struggle. Huwag mong direktang aminin na ina mo siya. Sabihin mong complicated family matter. Nanlamig si Lirico. Pero ina ko siya. Rico, huwag kang tanga. Kapag umamin ka ng buo, tapos ka. Hindi ba tapos na ako? Hindi, kung susunod ka sa akin. Matagal siyang natahimik. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang tunay na tunog ng boses ni Nerissa. Hindi ito gabay, hindi ito tagapagligtas. Ito ang parehong boses na nagturo sa kanya kung paano ikahiya ang sariling dugo. Ayaw ko nang magsinungaling, sabi niya. Tumigas ang boses ni Nerissa. Then enjoy being forgotten. Pinatay nito ang tawag. Walang ibang maisip si Lirico kundi umalis. Hindi niya alam kung saan pupunta hanggang sa napadpad ang kotse niya sa Quiapo. Gabi na noon, umuulan ng mahina. Ang mga ilaw ng tindahan ay nagliliwanag sa basang kalsada. Ang amoy ng usok, pritong pagkain, kandila at lumang kahoy ay biglang bumalik sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng lumang sinihan ni Mang Tiban. Sarado na ang pangunahing pinto, ngunit bukas ang maliit na gilid. Pumasok siya ng dahan-dahan. Sa loob, maalikabok ang mga upuan. Wala nang masyadong nanonood doon ngayon, ngunit buhay pa rin ang lugar. Parang alaala na ayaw mamatay. Nakita niya si Mang Tiban sa may likod, nag-aayos ng lumang poster. Lirico, sabi ng matanda, hindi nagulat. Parang alam nitong darating siya balang araw. Hindi Rico, hindi sir. Lirico, napayuko siya. Mang Tiban, matagal kang hindi dumaan. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong bumalik. Ang lugar, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Ang tao minsan oo. Pumasok siya sa maliit na kwarto sa likod ng sinihan. Doon sila minsan tumutuloy ng ina niya kapag sobrang gabi na itong natatapos maglinis. Sa isang lumang kabinet, may kahong-kahoy na may pangalan niya. Binuksan iyon ni Mang Tiban at inilapag sa mesa. Iniwan ng nanay mo rito noon. Sabi niya, kung sakaling bumalik ka at hinahanap mo ang sarili mo, ipakita ko raw. Nanginginig ang kamay ni Lirico nang binuksan niya ang kahon. Una niyang nakita ang lumang medalya niya sa declamation contest. Sumunod ang mga rejection slips mula sa auditions. May mga sulat kamay ng ina niya sa gilid. Hindi ito kabiguan. Paghahanda ito. May resibo ng acting workshop. May pawn shop receipt para sa singsing ng tatay niyang si Silvano. May lumang sapatos na pambata. Butas na ang suwelas, ngulit nilagyan ng maliit na note. Unang sapatos ni Lirico sa audition. Umiyak siya dahil akala niya pangit siya. Hindi niya alam, wala lang akong pambili ng bago. Napaupo si Lirico. Parang may gumurong pader sa dibdib niya. Sa ilalim ng kahon, nakita niya ang isang lumang script. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan, ZV Solano. Sa ibaba, may maliit na sulat, para sa anak kong si Lirico. Sana isang araw, kapag nakita mo ang ilaw, hindi mo kakalimutan ang dilim na pinanggalingan natin. Doon tuluyang bumigay si Lirico. Hindi ito iyak ng artistang sanay umakta sa harap ng kamera. Ito ay iyak ng anak na huli na nang naintindihan kung gaano kalalim ang sugat na siya mismo ang gumawa. Mang Tiban! Hikbi niya. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Umupo ang matanda sa tabi niya. Dahil ang nanay mo, hindi ginamit ang kapangyarihan para mahalin mo siya. Gusto niyang mahalin mo kahit akala mo wala siyang maibibigay. Mas lalo siyang napaiyak. Habang si Lirico ay nakaluhod sa lumang kwarto ng sinihan, si Corazon naman ay nasa isang press conference ng Tahanan Films kinabukasan. Maraming reporter ang nandoon. Umaasang sisirain niya ang anak. Umaasang may matinding pahayag siya laban kay Rico Vane.
Vane, ngunit hindi iyon ang ibinigay niya. Nakatayo siya sa podium. Simple ang suot, walang alahas na marangya. Sa likod niya ay sina Ovidio, Mireya, Saria, Calix, Aling Binesa, Benjo at ilang crew na ngayon ay handang magsalita. Hindi ako narito para gawing palabas ang sakit ng pamilya o. Narito ako dahil ang nangyari sa akin sa set ay matagal nang nangyayari sa mga taong walang pangalan, walang fans at walang proteksyon. Kung may mabuting lalabas sa kahihiyang iyon, sana ito ay ang pagbabago. Inanunsyo niya ang pansamantalang paghinto ng huling liwanag upang repasuhin lahat ng proseso. Inanunsyo niya rin ang pagbubukas ng Tahanan Films Fellowship, isang programa para sa mahihirap na artista, production assistants, makeup artists, stunt workers, extras at writers na inaabuso ng sistema. Magbibigay ito ng legal support, training, fair contracts, mental health counseling at emergency assistance. Hindi sapat ang gumawa ng pelikulang nagpapaiyak. Dapat ang mga taong gumagawa ng pelikula ay hindi umiiyak dahil inaapi sila habang nasa likod ng kamera. Sa gilid, napaluha si Saria. Si Calix ay tahimik na nakatingin sa sahig. Ngulit sa unang pagkakataon, hindi dahil sa hiya, dahil ito sa pag-asa na baka may lugar pa siya sa mundong halos dumurog sa kanya. Pagkatapos ng press conference, tinanong ng isang reporter si Corazon, "Ma'am ZV, ano po ang mensahe ninyo kay Rico Vane?" Natigilan ang lahat. Huminga ng malalim si Corazon. Ang mensahe ko ay para kay Lyrico Villafuerte, hindi kay Rico Vane. Tumahimik ang buong silid. Anak, sabi niya, diretso sa kamera. Hindi kita ililigtas sa bunga ng ginawa mo, pero hindi rin ako magdadasal na tuluyan kang masira. Ang nais ko, harapin mo ang katotohanan, hindi para bumalik agad ang karir mo, kundi para bumalik ang pagkatao mo. Sa malayong lumang sinihan sa Quiapo, pinanood iyon ni Lyrico sa maliit na telebisyon ni Mang Tiban. Namumugto ang mata niya. Hawak pa rin ng lumang script ng ina. Nang marinig niya ang salitang anak, muling bumuhos ang luha niya. Hindi pa iyon kapatawaran, hindi pa iyon pagbabalik. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi na siya nagtatago sa pangalang Rico Vane. Nakatayo siya bilang Lyrico Villafuerte, isang anak na nawala sa liwanag ng kasikatan at ngayon ay kailangang matutong maglakad pabalik sa dilim na minsan niyang itinakwil. Sa labas ng sinehan, tumila ang ulan, ngunit sa loob ng puso ni Lyrico, nagsisimula pa lang ang bagyong kailangan niyang harapin. Hindi na kinailangang hanapin ni Lyrico Villafuerte ang bagyo dahil siya mismo ang naging bagyo sa sariling buhay. Pagkatapos ng gabing iyon sa lumang sinehan ni Mang Tiban, hindi siya umuwi agad sa mamahaling kondo na dati niyang itinuturing na patunay ng tagumpay. Nanatili siya sa maliit na kwarto sa likod ng sinehan, nakaupo sa sahig habang nasa kanlangan ng lumang kahon ng alaala na iniwan ng kanyang ina. Sa bawat resibo, bawat sulat, bawat lumang litrato, may bahagi ng pagkatao niyang nababalatan. Parang unti-unti niyang nakikita ang tunay na anyo ng buhay niya. Hindi ang makintab na bersyon na ipinakita ni Nerissa sa publiko, kundi ang maruming katotohanan na itinayo ang pangarap niya sa likod ng pagod, luha at sakripisyo ni Corazon. Sa kinabukasan, pagod ang mukha ni Mang Tiban nang pumasok sa kwarto. May dala itong pandesal at kape. "Hindi ka ba natulog?" tanong ng matanda. Umiling si Lyrico. "Hindi ko kaya." Inilapag ni Mang Tiban ang pagkain sa mesa. "Kailangan mong kumain. Dati ba ganito rin si Mama? Hindi natutulog?" Napabuntong hininga si Mang Tiban. "Mas malala pa. Minsan, maglilinis siya ng sinehan mula hating gabi hanggang madaling araw. Tapos pagsikat ng araw, susulat siya. Pagdating ng tanghali, iahatid ka niya sa audition. Kapag umiyak ka dahil hindi ka nakuha, siya pa ang magpapatawa sa iyo kahit siya mismo halos hindi na makatayo." Tumingin si Lyrico sa mga kamay niya. Mga kamay na pinapamanicure, pinapalagyan ng mamahaling lotion, mga kamay na minsang nagtulak sa babaeng bumuhay sa kanya.
Bakit hinayaan niya akong maging ganito? Pabulbong niyang tanong. Hindi kanya hinayaan, sagot ni Mang Tiban. Binalaan kanya sa paraan ng isang ina, pero ikaw ang pumili kung kaninong boses ang pakikinggan mo. Walang maisagot si Lirico, sapagkat totoo iyon. Hindi siya dinapos ni Nerissa, hindi siya pinilit ni Marbelio na ihiya ang ina niya. May mga sandali siyang pwedeng tumigil, pwedeng tumawag, pwedeng bumalik. Ngunit pinili niyang manatili sa palakpak dahil mas madali iyon kaysa harapin ang pinanggalingan. Sa mga sumunod na linggo, tuluyang nawala si Rico Vane sa mainstream media. Hindi siya naglabas ng apology video na scripted. Hindi siya nagpa-interview para umiyak sa harap ng kamera. Hindi siya gumamit ng mental health excuse para takasan ng panananggutan. Sa halip, nagpadala siya ng liham sa Tahanan Films hindi para humingi ng trabaho, kundi para opisyal nang tanggapin ang suspensyon at makipagtulungan sa investigasyon. Sa liham na iyon, ginamit niya ang pangalang Lirico Villafuerte. Handa akong humarap sa anumang disciplinary action at handa akong magsalita tungkol sa mga alam ko sa mga kontrata, transaksyon at pang-aabusong nakikita ko, ngulit pinili kong hindi pansinin. Nang mabasa iyon ni Attorney Mireya San Gabriel, hindi agad siya naniwala. Maraming artista ang sinasabing magsasalita sila kapag nalulubog na, pero umaatras kapag may posibilidad na maapektuhan ang sarili. Kaya ipinatawag siya ni Lirico sa opisina ng Tahanan Films. Dumating siya na walang stylist, walang bodyguard, walang designer jacket. Simple ang suot niyang puting polo, maong at sapatos na hindi bago. Sa lobby, walang sumigaw ng pangalan niya. May ilang empleyadong napatingin, may ilang ding umiwas. Tinanggap niya iyon, hindi siya nagreklamo. Sa conference room, naroon sina Mireya, Calix Montemayar, Saraya Lontok at isang labor consultant na si Professor Dalisay Urtula. Naroon din si Direk Ovidio, tahimik na nakamasid. Wala si Corazon. "Nasaan po si Mama?" tanong ni Lirico bago sila magsimula. Sumagot si Mireya, "Hindi siya kailangan dito at sa ngayon hindi pa siya nahandang makipagkita sa iyo." Tumanggi si Lirico, bagamat halatang nasaktan. "Naiintindihan ko po." Inilapag ni Mireya ang folder. "Kung magsasalita ka, dapat buong totoo, hindi kalahati, hindi para malinis ang pangalan mo, hindi para bumalik ka sa pelikula." "Hindi ko po hinihingi ang bumalik." Sabi niya, "Gusto ko lang makatulong na mapatigil sila. Kasama ka sa sistemang pinakinabangan nila." Diin ni Mireya, "Opo, nakapanakit ka rin. Opo, nananahimik ka kahit may nakikita kang mali." "Opo," sagot ni Lirico. At sa bawat opo, parang pinapalo niya ang sariling dibdib. "Kaya kung may kaso rin laban sa akin, haharapin ko." Napatingin si Calix sa kanya. Hindi pa rin nawawala ang takot sa mukha ng binata, ngunit may kaunting gulat. Hindi nito inaasahang maririnig yon mula sa dating artistang minsan siyang pinahiya. Doon nagsimulang magbigay ng impormasyon si Lirico. Ipinakita niya ang private messages ni Nerissa kung saan pinapakuha nito ang contract copies ng Huling Liwanag. Ibinigay niya ang voice recordings ng ilang meeting kung saan binabanggit ni Marbelio ang control over young talents. Ibinigay niya ang listahan ng mga batang artista na pinagamit sa workshops na may peking utang. Hindi niya prinotektahan ang sarili. Kapag may parte siyang mali, inaamin niya. Habang tumatagal ang investigasyon, mas lalong bumibigat ang kaso laban kina Nerissa at Marbelio. Lumabas na hindi lang isang proyekto ang kanilang ginamit. Sa loob ng halos 10 taon, may dosen-dosenang talents, staff, extras, makeup artists at writers na napagsamantalahan. Ang ilan ay natakot magsalita noon, ngunit nang makita nilang mismong Tahanan Films ang nagbibigay ng legal support, isa-isa silang lumapit. Isa sa pinakamabigat na testigo si Omel Tejada, dating child actor na biglang nawala sa showbiz. Sa pagdinig, nanginginig ang boses nito habang ikinukwento kung paanong ginawang utang ang lahat ng pagkain, damit, workshop at transpo na dapat sana ay sagot ng production. Sa edad na 16, pinirmahan siya sa kontratang hindi niya naintindihan. Nang hindi na siya sumikat, iniwan siya ng ahensya na baon sa utang. Nang makita ko yung nangyari kay Ma'am Corazon, akala ko isa na namang iskandalo.
Pero nung nakita kong may foundation na tumutulong, naisip ko, baka ngayon pwede nang magsalita. Ang foundation na iyon ay mabilis na lumago. Ang Tahanan Films Fellowship ay hindi lamang naging pangalan sa press release. Sa loob ng 2 taon, nakapagtayo ito ng training center para sa mga mahihirap na gustong pumasok sa pelikula. May legal clinic para sa contracts, may mental health counseling sa pangunguna ni Dr. Eladio Fermin, may emergency fund para sa crew na naaaksidente sa set, may fair pay policy para sa extras at production assistants. Ang bawat shooting day ay may malinaw na oras, pahinga, pagkain at safety officer. At si Corazon, na dating nagtatago sa likod ng pangalang ZV Solano, ay humarap na sa publiko hindi bilang reyna ng industriya, kundi bilang ina ng pagbabagong matagal nang hinihintay ng mga liliit na manggagawa. Hindi siya naging flashy, hindi siya naging mahilig sa interview, ngunit kapag nagsasalita siya tungkol sa dignidad, nakikinig ang mga tao. May isang umaga sa training center sa Antipolo nang nakita siya ni Benjo na nagdidilig ng halaman sa maliit na hardin. Mas maganda na ang kulay ng mukha niya kaysa noong unang iskandalo. Ayon kay Dr. Eladio, bumuti ang kondisyon ng puso niya dahil natuto na siyang magpahinga, kumain sa oras at hindi saluhin mag-isa ang bigat ng mundo. Ma'am Zora, sabi ni Benjo, may balita po, na-convict na si Nerissa sa unang batch ng charges. Si Marbelio, tuloy pa ang trial, pero hindi na siya nakalabas sa travel hold. Tumigil si Corazon sa pagdidilig. At ang mga talents, may settlement na po sa ilan. Yung iba, tuloy ang kaso, pero marami na pong natulungan. Tumango siya. Mabuti. Si Lyrico po, nag-alangan si Benjo. Nasa training hall, volunteer coaching sa mga scholars. Hindi hagad kumibo si Corazon. 2 taon na mula nung nangyari ang iskandalo. Sa loob ng 2 taon, ilang beses sinubukan ni Lyrico na makipagkita. Hindi niya ipinilit. Nagpapadala lamang siya ng sulat tuwing kaarawan ni Corazon, tuwing death anniversary ni Silvano, at tuwing may matatapos na batch ng scholars. Hindi mahahabang sulat, walang drama, walang pangmamando. Ma, hindi ko hinihinging patawarin mo ako ngayon. Gusto ko lang sabihin na ngayong araw, may 3 batang natutong umarte ng hindi kailangang magpanggap na mayaman sila. Ma, ibinalik ko kay Mang Teban ng lumang upuan sa sinihan. Pinagawa ko pero hindi ko pinalitan. Sabi niya, kailangan daw minsan ayusin ang luma, hindi itapon. Ma, nag-testify ako ngayon. Hindi ako nagtago. Sana kahit kaunti, nabawasan ang bigat na idinagdag ko sa mundo. Hindi sinasagot ni Corazon ang karamihan, ngunit binabasa niya lahat. Sa loob ng training hall, nakatayo si Lyrico sa harap ng 10 batang scholars. Hindi na siya ang makinis at mayabang na Rico Vane. Payat siya ng kaunti. Mas simple, mas tahimik. Ngunit kapag nagtuturo siya, malinaw pa rin ang talento niya. Hindi niyo na kailangang sumigaw para maramdaman ang sakit. Sabi niya sa isang batang babae na nagpe-practice ng esena. Minsan, ang pinakamalakas na iyak ay yung hindi makalabas. Napansin niya si Corazon sa pintuan. Natigilan siya, ngunit hindi lumapit. Natutunan na niyang hindi lahat ng sandali ay dapat angkinin. Yumuko lamang siya ng bahagya bilang paggalang. Pagkatapos ng klase, lumabas ang mga scholars na masaya. Isa sa kanila, si Juno Maralit, batang dating nagtitinda ng sampagayita, ay lumapit kay Corazon. Ma'am CV, ang galing po ni Kuya Lyrico magturo. Sabi niya po, huwag daw naming ikahiya kung saan kami galing. Napatigil si Corazon sa narinig. Tumingin siya kay Lyrico na abala sa pag-aayos ng mga upuan. May kung anong lumambot sa dibdib niya, ngunit hindi pa rin iyon ganap na kapatawaran. Mas malapit iyon sa pag-aamin na may pagbabago ngang nangyayari. Dumating ang araw ng huling pagdinig laban kay Marbelo Quintana. Ang korte ay puno ng dating talents, crew, reporters, at ilang malalaking pangalan sa industriya. Si Nerissa, nauna nang nahatulan sa ilang kasong financial fraud at coercive contracting, ay pumayag na magbigay ng karagdagang salaysay laban kay Marbelo kapalit ng mas malinaw na cooperation record. Hindi siya naging mabuti. Hindi siya biglang naging bayani. Ngunit dahil sa takot at ebidensya, sinabi niya ang matagal nang itinago.
Si Marbelo ang utak ng paninira kay Corazon noon. Siya ang nag-utos ng peking dokumento. Siya rin ang nagpalaganap ng blind items para mawala si ZV Solano sa industriya. Ginamit ang pagkawala ni Silvano at ang panganganak ni Corazon para agawin ang mga proyekto nito. Nang marinig iyon ni Lirico sa loob ng korte, napahawak siya sa gilid ng upuan. Alam niyang malupit ang industriya sa ina niya, pero hindi niya alam na sinadya palang ilibing ang pangalan nito habang nagdadalamhati ito sa asawa. Tinawag siyang testigo. Tumayo siya at humarap sa hukom. Nakita niya si Corazon sa unahan. Tahimik, diretso ang tingin. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya umiwas. Mr. Villafuerte, tanong ng piskal. Ano ang relasyon mo kay Nerissa Baltazar at Marbelo Quintana? Huminga siya ng malalim. Si Nerissa po ang dating manager ko. Si Marbelo po ang taong pinakilala niyang advisor at investor contact. Sa loob ng ilang taon, naniwala po ako sa kanila. At sa paniniwalang iyon, naging kasangkapan po ako ng maling sistema. Pinilit ka ba nilang itakwil ang iyong ina? Natahimik ang korte. Dahan-dahang sumagot si Lirico. Tinuruan nila akong ikahiya siya. Pero hindi nila ako pinilit. Ako po ang pumili. At iyon ang pinakamabigat kong pananagutan. May ilang napabuntong hininga. Si Corazon ay napapikit sandali. Bakit ka nagsasalita ngayon? Dahil kung mananahimik pa ako, uulitin ko lang ang kasalanang ginawa ko noong sikat pa ako. Noong may nakikita akong inaapi pero pinipili kong huwag tumingin. Noong may ina akong naghihintay pero pinili kong patayin ang tawag. Matapos ang paglilitis, hindi agad nag-usap ang mag-ina. Ngunit ng gabi ring iyon, pumunta si Lirico sa lumang sinehan ni Mang Tiban. Doon niya hiniling kay Corazon na magkita, hindi sa harap ng media, hindi sa opisina, hindi sa red carpet, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Dumating si Corazon ng 7:00 ng gabi. Bukas ang lumang projector, nagpapakita ng puting liwanag sa bakanting screen. Nasa gitna ng aisle si Lirico, nakatayo, walang mikropono, walang script. Ma, sabi niya nang makita siya. Huminto si Corazon ilang hakbang mula sa kanya. Bakit mo ako pinunta rito? Lumuhod si Lirico. Hindi dramatic, hindi para sa kamera. Tahimik, mabigat, at totoo. Hindi ko hinihinging ibalik mo ang karir ko. Hindi ko hinihinging kalimutan mo ang ginawa ko. Hindi ko rin hinihinging yakapin mo ako ngayon. Ang hinihingi ko lang, kahit isang araw, payagan mong patunayan na kaya ko pang maging anak mo ulit. Nakatitig si Corazon sa kanya. Sa loob ng kanyang dibdib, naglaban ang sugat at pagmamahal. Ang ina sa kanya ay gustong lumuhod din at yakapin ang anak. Ngunit ang babaeng nasaktan ay alam na hindi dapat minamadali ang paghihilom. Tumayo ka, Lirico. Mahinang sabi niya. Dahan-dahang tumayo si Lirico. Ang pagpapatawad, pagpapatuloy ni Corazon. Hindi parang eksena na kapag sinabi ng direktor na cut, tapos na ang sakit. Araw-araw itong pinatutunayan. Araw-araw din itong pinipili. Opo, ma. Hindi ko pa kayang ibalik ang dati. Napaluha siya. Pero tumungo. Naiintindihan ko. Pero pwede tayong magsimula sa totoo. Doon unang umiyak si Corazon sa harap niya. Hindi malakas, hindi hagulgol. Isang luhang matagal niyang pinigil. Lumapit si Lirico, ngunit huminto muna. Naghihintay ng pahintulot. Si Corazon ang unang humawak sa kamay niya.
Hindi yakap, ngunit sapat para maramdaman nilang may tulay na nagsisimulang maitayo sa pagitan ng guho. Lumipas pa ang 1 taon. Tuluyang nahatulang si Marbelo sa mga pangunahing kaso ng fraud, document falsification at labor exploitation. Hindi nabura ng hatol ang lahat ng sakit. Ngunit nagbukas ito ng daan para sa mas mahigpit na regulasyon sa talent contracts. Ang Tahanan Films Fellowship ay naging modelo ng ibang production companies. Si Calix Montemayor ay naging assistant director sa kanyang unang full-length film. Si Saraya Luntok ay naging lead makeup designer at mentor ng bagong batch ng artists. Si Omel Tejada ay nagbukas ng acting class para sa dating child performers. Si Aling Binesa ay hindi na kailangang pumila sa init para sa mababang bayad. Kinuha siya ng tahanan bilang advisor para sa welfare ng senior extras. At si Lyrico, hindi bumalik bilang dating superstar. Tinanggihan niya ang ilang alok na gustong gamitin ng skandalo para sa publicity. Sa halip, tinanggap niya ang maliit na papel sa bagong pelikula ng Tahanan Films, isang papel ng anak na natutong humingi ng tawad hindi dahil mawawala ang lahat sa kanya, kundi dahil sa wakas ay naintindihan niya ang halaga ng taong nawala sa tabi niya. Ang pelikula ay pinamagatang Unang Ilaw. Sa premiere night, hindi glamour ang sentro ng gabi. Walang sobra-sobrang dekorasyon. Ang red carpet ay simple at ang inimbitahan ay hindi lamang celebrities, kundi crew, extras, scholars, janitors, drivers at lahat ng karaniwang hindi napapansin sa likod ng kamera. Dumati si Corazon na suot ang simpleng barong-inspired na base gown. Sa tabi niya ay si Benjo, nakangiti, at si Direk Ovidio na may tungkod mulit masiglapahin. Ilang sandali pa dumating si Lyrico. Hindi siya naglakad diretso sa harap ng media. Lumapit muna siya sa ina. "Ma, pwede ba kitang samahan?" Tumingin si Corazon sa kanya. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, iniabot niya ang kanyang kamay. Sa harap ng mga kamera, hindi nag-pose si Lyrico bilang bidang artista. Inalayaan niya ang ina na parang ito ang pinakamahalagang tao sa buong gabi. Nang tanungin siya ng reporter kung ano ang pakiramdam na makabalik sa pelikula, tumingin siya kay Corazon bago sumagot. "Hindi ito pagbabalik ng dating ako. Ito ang simula ng mas totoong ako." "May gusto ka bang sabihin sa fans mo?" tanong ng reporter. Huminga siya ng malalim. Dati, sanay siyang magsabi ng linyang pinaghahandaan ng PR team. Ngayon, sarili niyang puso ang nagsalita. "Kung minahal niyo ako noong Rico Vane pa ako, salamat. Pero ang gusto kong makilala ninyo ngayon ay si Lyrico Villafuerte. At bago ang lahat ng pelikula, awards at pangalan, gusto kong ipakilala ang babaeng unang naniwala sa akin." Tumingin siya kay Corazon. Hindi na siya nahihiya, hindi na siya natatakot, hindi na niya itinatago ang pinanggalingan. "Ito ang nanay ko," sabi niya sa front ng lahat. "Si Corazon Villafuerte, si ZV Solano, siya ang unang producer ng buhay ko." Pumalakpak ang mga tao, mulit hindi palakpak ang pinakamahalaga sa gabing iyon. Ang pinakamahalaga ay ang kamay ni Corazon na hindi niya binawi sa kamay ng anak. Sa loob ng sinihan, habang nagsisimula ang pelikula, magkatabi silang umupo. Hindi himala, hindi biglang pagbura sa nakaraan, ngulit may kapayapaang matagal nilang hindi naramdaman. Sa unang esena ng Unang Ilaw, may isang batang lalaki sa lumang sinihan, hawak ang kamay ng kanyang ina habang nangangarap sa dilim. Tahimik na umiyak si Lyrico. Hindi siya pinagalitan ni Corazon, hindi siya tinanong. Hinayaan lang niya. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniabot ang panyo. Gaya ng dati, gaya noong bata pa siya. At sa pagkakataong iyon, hindi na pinakawalan ni Lyrico ang kamay ng kanyang ina.